Hallo Leute! Wie geht es Ihnen? How are you? Kumusta na kayo dyan? Kumusta na mo dira? Kumusta na ka mo ngayon? Hello mga ka-DL! We will be talking about my experience in getting student visa for my studies here in Germany. So sa mga disclaimer guys, this is based on my personal experience only. And so, are you planning to study in Germany but don't have any idea on how to start? Then you are on the right track, because in this vlog, we will be talking about student visa, the preparation time, and the application and requirements to university, the requirements to visa application, and lastly, the waiting time for student visa approval. Alright, but before we go into details guys, please click the notification bell below and subscribe. Thank you. Alright. So, time and preparation. Of course, bago ka mag-apply, ako, in my experience, bago ako nag-apply, kailangan alam ko muna kung ano yung course na gusto kong pag-aralan dito sa Germany. So, first, no choice of your course or program. And then, dito sa Germany kasi, meron silang tinatawag na winter semester and summer semester. So, ako, pinili ko yung summer semester. So, ayan guys. So, doon naman tayo sa the application requirements. Ano-ano nga ba yung requirements at paano mag-apply? So, in my case, I applied via email. So, nag-email ako sa 3 universities dito sa Germany, and luckily, I got accepted in EU. So, it's International University of Applied Sciences in Bad Honnef campus. Pinili ko ang uni na ito kasi malapit lang sa amin. And then, I applied in October in 2021 and got admission in November 2021 as well. So, ano ba ang mga requirements? Okay, yan, pag-usapan natin ang mga requirements. So, ano-ano nga ba yung mga requirements? So, in my case, guys, during the application process, they will ask you to provide the following documents. So, they asked me the following documents. Ano-ano ang mga to? So, copy of my passport, latest CV, TUR, and yung valid English assessment test certificate, or kung wala, yung medium of instruction. But in my case, ang ginamit ko is medium of instruction. So, but depende na rin yun sa iba't iba kasing university dito, iba't iba yung requirements nila. So, again, yung for number 5, yung motivation letter. So, nung natapos ko to, so I provided all these documents and emailed to the EU. So, on November 2021, I got accepted and I received the admission letter. So yan guys, medyo malamig ang panahon ngayon, kaya nangangatog tayo. So again, moving forward on our number 3 topic, which is the requirements for student visa application. So number 1, first and foremost, you need to set an appointment with German embassy. So, yan, to do this, pwede nyo po siyang i-google kasi ano lang siya searchable siya through Google. Then number 2 guys, yung valid passport. Kailangan may valid passport ka, at dapat ang passport na yan ay malayo, yung matagal pa yung expiry date ng passport mo. And then, number 3, application form. 2 sets of application form. Madadownload na din po yan sa Google. Meron yan doon. Then, 3 pieces na passport size ID. So, yan, meron din yan. Pwede nyo i-check sa Google kasi may mga specification kasi yan para sa German student visa passport. Alright, so number 5 is yung admission letter from the university. Ito ang pinaka-importante sa lahat guys, kasi doon sila magbe-base, lalo na pag student visa application, yung ina-applyan mo, kasi yun yung nila, kailangan talaga yan, kailangan. So, saan mo siya makukuha? Yun nga, gaya ng sinabi ko kanina,
makukuha yan sa university once na tanggap ka na sa isang university and nabigyan ka ng admission letter, then dadalhin mo yan. Isa yan sa mga requirements for the application of student visa. Okay? For number 7, proof of finance. So ito ay isang requirements na napaka-importante kasi dito sila magbe-base ng financial income, status, and then, yeah. So, in my case, formal obligation yung ginamit ko since may brother ako dito sa Germany. So, kumbaga, in-sponsoran nila ako. But, for some, pwede naman, yung iba, yung black account, kadalasan ginagamit ng mga estudyante, lalo na pag gusto mong mag-aral at wala kang family dito at may kakayahan ka naman at may pera naman, kahit paano. So, you can able to sustain yourself. So, yan. So, black account yung madalas na ginagamit ng mga estudyante. Lalo na pag walang nag-sponsor dito sa Germany. At, yan guys. Number 8 naman na requirements is proof of health insurance. Ito ay importante din. So, yan. Moving forward, for number 9, yung birth certificate na PSA siya. Diyan sa atin sa Pilipinas. Of course, the last one is the payment of 75 euro, which is equivalent to 4,200 in the Philippine currency. Alright, so yan yung mga requirements guys for student visa application. So ulitin ko, dapat unang-una meron kang appointment with German Embassy, yung valid passport, application form, 3 pieces ng passport size ID, and then admission letter from the university, and CV in a tabular form, proof of finance, proof of health insurance, birth certificate, and payment of 75 euro. So, yeah. Yan guys. And so, we're done with our number 3 topic. So, let's now proceed with number 4. So, ano yung number 4? So, okay, mayroon ka ng appointment, mayroon ka ng requirements. So, naghihintay ka na lang for interview sa German Embassy. Ayan guys, dumating na yung araw na interview. So, normally naman ang focus ng interviewers or ng consul or ng visa officer is yung why Germany, about your course, plan after graduation, knowledge about the university, knowledge about the place where you will be staying in Germany, and knowledge about German culture and German language, of course. So, just to give you a tip guys, during my interview, lahat ng to actually natanong sa akin. So, kung ano yung point ng direct to the point lang palagi sa answer. Medyo nanginig akong lamig-lamig eh. So, direct to the point lang palagi guys sa pag-answer ng tanong, and stick lang kung ano yung mga questions na tinatanong ng visa officer or ng consul. So, ayan. So, yan guys. Our last topic is the waiting time. So, ano nga ba ang waiting time? Ilang months, ilang days, or ilang weeks? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. So, ito, nakakaba kasi di mo alam kung ikaw ba ay mag-grant or madi-deny. Siyempre, dapat tiwala lang sa sarili natin always. So, kumbaga, laging, dapat lagi tayong mapagdasal at lagi nating ibigay yung best shot natin, especially during the interview, kasi ito yung time na kailangan nating i-sell up yung sarili natin sa lahat ng bagay, syempre. So, ito na nga. Sa panglima na tayo sa waiting time. So, ayun. So, ito na. Naghihintay na ako at kinakabahan ako. Pero di ako nawala ng pag-asa guys. At talagang nagdadasal lang ako araw-araw. So, since malapit sa amin yung simbahan, Malati Church, araw-araw akong pumunta doon everyday just to, to pray and na sana mag-grant talaga to kasi this is really an opportunity for me. So, yun, gusto ko talaga na makapag-aral din dito sa Germany. So guys, nung February 28 ang interview ko this year, 2022, and then
ito na, tapos na interview ko, lahat-lahat. Naghintay na lang ako. So, nung March 22, nag-follow up ako via email at ang sagot sa akin ng embassy, wala pa daw silang na-receive na go signal from German authority in Germany about the approval of my decision. So, ibig sabihin, wala pang decision, guys. So, ito, kinakabahan na ako. Hindi ako mapakali. so, yun. Pray lang ako ng pray talaga. Nung ito na, nung March 28, yun. Napakasaya ko dahil nung araw na yun, nag-email sa akin yung courier na magdadala ng documents sa bahay. So sabi nila, kailangan ko na magbayad ng ganitong amount kasi para ma-deliver na yung documents sa akin. Syempre ako, ngarag din kasi April 1, magsisimula na yung klase ko. So, ayun, agad-agad binayaran ko. Nag-email ako doon sa courier na yun na kung pwede, kinabukasan agad, ma-deliver sa akin. So, ayun, thank God at na-deliver naman. And then, finalo up ko din yun sa German Embassy, guys, nung same day po, nung March 28. Nag-follow up ako, sabi ng German Embassy ay approve na nga ako. So, ayan, ito na, ang saya-saya na. So, nung time na yun, guys, grabe yung feeling na hindi ko ma-express yung nararamdaman ko kasi syempre nagkahalo yung tuwa at saya. Syempre natutuwa ako kasi at last makakapunta na ako ng Germany. On the other hand, nalulungkot ako syempre kasi may iwan ko na yung baby ko at saka yung negosyo namin sa Manila, sa Pilipinas. So ayan, guys, yun na nga, pagkatapos the following day, na-receive ko na yung visa. At agad-agad ay sinabi ko sa kuya ko at yun, nag-book sila ng ticket, which is yung flight ko going to Germany ay April 1 kasi start na nga ng klase ko. So April 1, then April 1 ako umalis, April 2 ako nakarating ng Germany. Okay, guys, so stop muna ako dyan about sa na yan. Siguro next time magkakaroon tayo ng vlogs about yung pagdating ko naman sa Germany ko, anong ginagawa ko. Again, guys, tip ko lang kasi that time, balikan ko lang kanina yung sinabi ko sa inyo na nagano ako, 'di ba? Habang naghihintay ako ng visa, nag-aaral din ako ng German language course. Actually, nag-start ako nag-aaral ng German language course last year. So, sometime in July. So, ayun, pumasa naman sa awa ng Diyos at nagpapasalamat ako sa aking teacher, kay Ma'am Grace Germin. At kung gusto nyo rin, guys, matuto mag-German at naghahanap kayo ng teacher, maire-recommend ko sa inyo si Ma'am Grace. Panalo talaga, the best magturo. So, ayan, guys. At hanggang sa dumating sa point na nag-enroll na rin ako for A2 hanggang dumating sa B1. So, B1 yung pinaka-latest ko ngayon. At ayun, sa ngayon nagre-review ako kasi gusto kong mag-take din ng B1. Then hopefully by next month at makapasa sa awa ng Diyos. Alright, so yan muna sa ngayon, guys. At maraming salamat sa panunood ulit ng vlog na ito. Sana marami po kayong natutunan sa akin. At kung may mga questions man kayo, I know hindi ako perfect. I mean, bago pa lang ako dito. So may mga informations ako na baka nakalimutan or hindi ko nasabi. So pwede kayong mag-leave ng comments below. So sasagutin natin yan one by one, okay? So yan muna sa ngayon. At bye and God bless everyone. Tschüss!